Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Ay December 2024. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Gemini. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring vice versa ha. Ang dami yung energy sa mundong ito kaya hindi ito agad magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin hindi ito para sa inyo. We have the February. Hindi ko alam kung anong meron sa February. Birthday ng malapit sa puso mo, kung sino man siya. Or maybe there's something happen by February and romance, celebration, and party. Yes, kasi December may mga party, celebration, ganyan. May mga romance o baka may magbibigay sa'yo. Someone's blow a love sa'yo. Di ba? Kasi natin siya. Or you blow eh. Tingnan mo. Basta ba, hindi siya bad breath eh. Okay na yan. And we have the teapot. Deep friendship with someone of the same sex. Yan. Maaring you are related to a same-sex person, no? Sa nakita ko dito. Maaring this is a friend. Deep friendship. Maaring ito is meron kayong deep relationship nitong tao na to. No, maaaring karelasyon mo o naging karelasyon mo. Maaaring magkakaroon dito ng pagkakasundo, ganyan. Kasi, or kasama siya dito sa parties, kung ano man yan. Yan. Tingnan natin si first. Pay attention to your finances. Ingat ka when it comes sa finances, no? Maaaring may mga pagkagastusan ka or may mga hakbang ka na gagawin to level up or pagkakagastusan. Dalawa lang yan eh. No? Involvement with the law. Yan, may mga sitwasyon siguro kayo na pag-uusapan, maaring kayo is involved to a law o kaya may mga sitwasyon o didesisyonan kayo. No, nakikita ko dito. Maaring it is related to your friendship or something. Kung ano man yun na itong law na to. Maaaring nanghihingi ka ng hustisya or manghihingi ka ng clarity sa isang bagay. O kaya naman, mag-ingat ka pa rin. Baka ito is may tao na mandadaya na related ang money. O kaya naman, meron kang kasamahan sa trabaho na niloloko ka o lolokohin ka. Or this person, no? Ako nakikita. Baka itong tao ito is pinagdadaanan niya to or itong tao na ito is niloloko ka niya. Na maaring hindi kanya pinapahalagahan or siya is pinapahalagahan mo pero nagkakaroon ng pagsisinungaling. Yun. Ano ba nakita ko dito? O baka ng birthday niya is February. Kung ano man yan, no? Sa nakita ko dito. Pay attention ka ha. Palagi, you need to value yourself, value your money, value your paninindigan. Okay? Value your law. Yung rules mo, kumbaga. Diba? Kasi maaring may nagsisinungaling, ako nakikita dito. May pagsisinungaling, may pandadaya, ako nakikita. And we have the bull. Huwag mo daw ipapakita yung kahinaan mo sa isang tao. No? Kailangan you will show your strengths, lakas ng loob, yung confidence, ganyan. Maaring may mga bagay na mangyayari o nangyayari sa buhay mo na kunyari matatag ka pero deep inside you are weak, no? Ganyan. Pero huwag mo daw ipakita. Tingnan natin ang iyong first week. Gemini na first week. Maaring din when it comes to a bull, also baka itong si friendship, the same sex of friendship mo is pinapakita niya na matatag siya, malakas siya, pero deep inside, wounded yan. Diba? Tingnan natin. First week ni Gemini, December. The Nine of Swords. Diba? Second week. The Ten of Pentacles. Kaya ano ka? Meron ka pinagdadaan ng problema, no?
na related ang iyong trabaho, kapamilya, o kasama sa trabaho. Kasi andito si ano. Yan, no? Maaring itong taon na to is ano talaga siya. Maaring nagkaroon ng breakup, no? Nagkaroon ng breakup or meron pa talaga na nangyayari na parang maaring mga nadadala ka pa ng nakaraan. Kung nagkaroon na kayo ng breakup, kaya nadadala ka ng nakaraan ito. Maaring kayo is naging matagal nitong tao na to. At the fourth week, the fifth, tingnan natin bakit Nine of Swords. O, maaring maaring itong sitwasyon to is your friend. No, sa nakita ko dito. Maaring nagkaroon ng paghihiwalay, breakup. No, ako nakita na related ang yung friend. And then, handito ka sa sitwasyon mo na handun pa rin yung deep unhappiness. Naghahanap ka ngayon ng tamang direksyon sa buhay mo, kumbaga. No, handun yung sakit, kumbaga, no. Sa nakita ko dito. You want a new horizon. Nakita ko ba naging masaya kayo, no? Kung sino man itong sitwasyon na to. Maaari kasamahan mo siya sa trabaho, kaibigan mo siya, o karelasyon mo siya. Sinasabi dito kasi na we're not compatible, sabi niya. We're not compatible. Maybe ikaw o siya is, may tao dito na ginagamit ka lang, kumbaga. Maaari may tao dito na binackstab ka or vice versa tayo. Binabackstab ka. May tao kasi nang gagamit. No? Iba naman dito, may tao dito na nagagamit na mas may edad sa'yo. Maaaring kasamahan mo sa trabaho o karelasyon mo. Ginagamit ka niya. Pero ang tingin niya sa'yo is a friend lang. Maybe this person is backstabbing you o pinagtataksilan ka niya. O pinagtaksilan ka niya. Ano siya na-observe sa first week? You have the fire in Gemini, the water, Pisces, Cancer, and Scorpio. Bakit po? You need to trust to your intuition, ha? About saan? Okay. Kung ikaw is may pinagdadaanan na isang sitwasyon na masyado ka na stress, masyado kang kasi nga, sa pera, na-stress ka, nagkaroon ka na problema sa pera, sa trabaho, o sa karelasyon. Sa ngayon daw, ang nakikita ko dito is magkakaroon daw ng pagbabago sa'yo. Kumbaga, yung hardship na pinagdadaanan mo is magtatapos na. Yun na nakita ko. And then, kumbaga, yung sadness, lungkot, depression, o kaya yung nagiging dramatic or moody ka at the past, no, na masyado ka na-stress, ngayon daw is magiging okay na daw. Kumbaga, itong hardship na to is magiging okay na. Maybe iba dito ma-accept nyo na yung sitwasyon, o kaya magkakaroon na pagkakasundo-sundo. Ako nakita dito. And also, kung kayo sa problema ngayon sa pera, when it comes to a money, there's an improvement. When it comes to a health, there's an improvement. When it comes to a relationship, family man yan, o kasama sa trabaho, or trabaho, there's an improvement. Karelasyon mo man yan, no? There's an improvement. May mga positive changes ako na nakikita dito at the first week sa'yo. Malaking pagbabago ang nakita ko dito. Yung money mo magbabago. Kasi yung lungkot mo, tapalitan na ng saya. The luck is in your side at the first week sa'yo. At the first week din is maybe makaka-receive ka ng text message or may makikipag-usap sa'yo. May makikipag-usap. Ay, sino ko pala sinasabi, no? Aquarius, Gemini, and Libra. Ganun din.
May makikipag-usap daw sa'yo. Iba sa inyo is matanda ito sa iyo, o kaya kasama sa trabaho, o kaya pamilya mo. Ako nakikita. Iba dito, bata eh. O baka edad mo, ganyan. Ganun. Nakakita ko at tapas, may taong needy, no? Ako nakikita dito. Nakakita yung kamay ko, pera to. Kumaga yun, mapapalitan na yun. Nakikita ko rin na may mga ikakat ka na sa buhay mo. May mga pinag-iisipan ka na ikat sa buhay mo. Ganyan. Parang handito siguro yung mga acceptance. Magkakaroon ka siguro ng acceptance at the first week. Parang i-accept mo na yung isang bagay na dati is nalulungkot ka. Okay, kung hindi talaga para sa akin, hindi para sa akin. Kung hindi bubukol, hindi bubukol, hindi uukol, hindi bubukol. Parang yan. Second week is a Ten of Pentacles. The Nine of Pentacles. Ano yun? May lumilipad. We have the Earth in Virgo. The Earth in Virgo. We have the Water and Pisces. And we have the Aries, Leo, Sagittarius. And we have the Fire pa rin. Aries, Leo, and Sagittarius. At the second weeks, na nakita ko dito is magiging okay ka na. No? Kumbaga, may isang sitwasyon ka na iiwasan or may isang sitwasyon ka na ile-let go to yourself. Yung mga problema mo. Kasi magkakaroon ka na ng enlightenment eh. Magkakaroon ka na ng enlightenment, magkakaroon ka na ng, oo nga, maililip behind ka. Maililip behind ka. May baka bigla ang mangyayari sa'yo. No? At the second, kasi, mailelet ko ka raw. O kaya, you walk away with something, or iiwas ka na lang, ganyan sa iba, o maaaring may iba sa inyo is you will retire for something. Trabaho, karelasyon, ganyan, responsibilidad, lungkot, burden, struggle, yan. Kumbaga, tatapusin mo na yung isang bagay sa buhay mo na hindi ka na totally nagiging masaya. Kasi, it's more on disappointment, yan. Parang mas okay ka na. Basta magkakaroon ng enlightenment sa'yo. Yung mga problema mo is magtatapos na. Ikaw na mismo magtatapos eh. Mailelet go ka. Kumbaga, andito yung magtatry ka uli ng new beginning sa buhay mo. Ilelet go mo na yung mga nakaraan o yung the past. O iba naman dito is magta-transform na raw kayo. Magkakaroon sa inyo ng transformation, enlightenment. Kaya magkakaroon na kayo ng mga bagong desisyon sa buhay. Kumbaga, magde-decide na kayo na, okay, fine, I want to start a new beginning o beginning ng journey ko in a second week. Ayoko na ng problema, ayoko na yung struggle, ilelet go ko na yung sadness ko, ilelet go ko na yung burden na meron ako, ganyan. O iba naman dito, ilelet ko na yung matanda, ganyan. Iba naman, ilelet ko na yung matagal ko lang buhat-buhat na burden, ganyan. Kalungkutan, burden. Yun. You walk away with something. Disappointment, addiction, or yung emotions mo, o kaya naman yung mga disappointment, ilalit ko mo na yun. Kasi nahandun ka sa isang sitwasyon na parang there's something missing. Alam mo yun? Nahandun ka nga pero parang may kulang. Alam mo yun? Nahandun ka pero parang feeling mo nag-iisa ka. Handun yung sitwasyon na at the second is you want to be independent. Okay, fine. I want to be independent. Okay na ako. Kahit wala yung iba, kahit ako na lang, ganun. Sa iba ganun, kuhanin mo. Anak, ano to? Parang kumain kasi ng dalandan, orange yung anak ko. Dami palang kumain siya. Ang lakas niya kumain ng orange ito. Lakas kumain. Anak, baba ka muna. Mga puti-puti ligo ng ligo Mas daig mo pa si maming maligo. Tingnan natin, Two of Cups. Ano si Two of Cups? About what?
Ano about yan? Makaka-receive ka daw ng text message sa malapit sa puso mo. Iba sa inyo at the third is magiging busy kayo. Makaka-receive ka daw ng isang text message to a lovers sa tao na may distance na sa'yo. Ikaw or vice versa, makaka-receive ka daw ng text message or makikipag-usap siya sa'yo. Kasi mayroon akong union na nakikita. Ay, sasabihin ko pala. We have the Fire in Leo, Pisces, Cancer, Scorpio. We have the Fire in Aries. And we have the Taurus, Virgo, and Capricorn. We have the Water in Cancer. Ikaw to, Gemini. And we have the World is the Leo, Taurus, Virgo, Aquarius. Meron daw union dito. No, may makikipagkita or get together. Ako nakita dito sa tao na bago or mahalaga sa'yo. Ako nakita ito. Maaaring makaka-receive, ikaw ang magte-text or siya yung mag-o-offer. Parang basta vice versa. Ikaw ang magte-text or ano ba to? One-on-one. Ganon. Baka kausapin ka niya or iti-text ka niya. O ikaw ang magte-text ka niya. O magkakaroon ka ng decision dito kasi maaaring itong tao nito, ikaw or itong tao na to is someone to offer either labas naman tayo, ganyan. Gusto mo bang lumabas, kain naman tayo, ganyan. Kaya nakikita ko iba sa inyo is magiging busy kayo. Magkakaroon ng open communication, no? Magkakaroon ng partnership or magkakaroon ng commitment sa isang tao na malapit sa iyo. Maaaring ito tao na to is bago sa iyo to. Bago siguro to. Kasi nakita ko bagong tao. O kaya naman yung iba dito is meron ka na daw isang bagay na paninindigan sa buhay mo. Sa iba sa inyo ha, may bagay na isang paninindigan na sa buhay niyo. Isang desisyon na paninindigan niyo. Maaaring bagong trabaho or bagong pagkakaperahan, ganyan. Alam mo, ang tutuusin nga ang nakita ko sa inyo at the third kasi masaya na kayo. Kasi ibig sabihin, may nagtapos sa buhay mo. May nagtapos sa buhay mo. Kumbaga, kung ano yung mga burden dito, natapos na. Mga problema. Talaga you walk away with something na talaga, no? Ibig sabihin, magdidesisyon ka na and you will follow your heart. It's good. It's good. Kasi nakita ko magiging matatag ka. Tingnan natin si Three of Cups at the Fourth. Bakit? Sino? Oh. Okay. Meron tayong Water in Cancer, the Fire, Aries, Leo, Sagittarius. I will have the Earth in Capricorn and the Water in Scorpio. And we have the Air, Aquarius, Gemini, and Libra. Okay. Meron daw isang dito. At the fourth is meron daw kaibigan dito. Ako nakikita. Maring tong kaibigan na to or malapit sa puso mo na maring makipagkita siya sa'yo. No? Tao na sakim. Tao na makasarili. Tao na may taong nagigilty kasi. May taong nagigilty, may tao na nahi-hate niya yung sarili niya or nagkakaroon siya ng self-doubt. No? Tao na nag-judge sa'yo, sa tingin ko, or vice versa. O, handito yung tao na may doubt sa sarili. Oo, kasi hindi ko alam kung tao na maaaring hindi kanya pinagkatiwalaan sa nakita ko dito. O hindi siya nagtitiwala sa sarili niya. Kasi parang something hate or something ako nakikita na nagiguilt siya. Ito yung tao na
a person who broke a promises. Ako nakita. Maaring itong taon na to kasi is nagkaroon kayo ng bad memories nitong taon na to. Maaring kayo is wala talaga kayong closure nitong taon na to. Pero ang nakita ko sa kanya, maaring ayain ka niya, no? Maaring ayain ka niya. Na ikaw or siya, ayain ka niya na na lumabas, mag-chill, ganyan. Ako nakita. Baka biglaan to. Baka bigla mo siyang kausapin o bigla ka niyang kakausapin. Nakita ko dito. Anong niya? Kasama mo siguro to sa trabaho. Earth in Virgo. And the Earth in Taurus. Maring kasamahan mo to sa trabaho. Or kakilala mo na siya. Explain niyo pa sa akin to. Tao na imbalance, tao na disorganized or tao na there's a chaos ako nakikita sa kanya. Earth and Capricorn. May makipagkita daw sa'yo. Taong makasarili sa Kim, ganyan. Tao na nagigilty. Tao na nag-broke ng promises o nagkaroon kayo ng sad memories nito or maali itong tao nito is wala kayong closure. Pero nakita ko dito, maaaring friend mo siya, kasama mo sa trabaho o friend mo siya o naging matagal kayo nito. Maaaring kayo is naging 6 years kayo nito, 2 years kayo nito, ganyan. Months man yan o years man yan or 3 months kayo. No? Yan. Or 3 years kayo niyan. Or 3 months, something ganyan. Ang nakita ko dito is yun nga, magkakaroon daw ng ayain ka niya. Kakausapin mo siya or kakausapin ka niya. May mag-aaya sa'yo na tao. Na kaibigan mo o kasama mo sa trabaho. Ganyan. O karelasyon. May biglaang mangyayari dito. Baka may mga pupuntahan kayong celebration, gathering, ganyan. O baka doon magkita kayo o kaya aayain ka niya o aayain mo siya. Ganun na nakita ko. Parang iba dito biglaan na lang kayo makikita nito. Sa isang celebration, ganyan. Tapos iba is baka ayain mo siya o aayain ka niya. Kunin mo yun sa'yo doon. Anak, baba ka muna. Ten of Swords. Show me. Biglaan lang yun eh. Aquarius, Gemini, and Libra. Water and Pisces. Ano pong yun? Dito, sa nakikita ko dito, is, sinabi ko na ba? We have the Gemini. The Earth in Gemini. We have the Earth in Gemini. Yun nga. Puro Gemini ito eh. Ikaw to eh. Ibig sabihin, dalawa yung 10 mo oh. Ibig sabihin, maguguluhan ka. Oh my God. Maguguluhan ka dito. Sa last week mo. Kasi maguguluhan ka kasi mahuhurt ka daw ng nakaraan. Parang ganito yung situation na you want to recover something in your life. Ako nakikita sa'yo. Parang gusto mong i-recover yun. Yun nakita ko. Parang ikaw or someone is want to i-full niya yung sarili niya sa isang bagay.
o kaya magkakaroon ng recovery dito. Sa iba naman sa inyo, yung paghihirap na dinaranas nyo at the past is nakikita ko dito is malalakpasan nyo na raw. Ganun. Siguro yung mga nakaraan na isang sitwasyon na na nag-aalangan ka or naging pasaway ka o nag-aalangan ka sabihin o gawin o kaya desisyonan o yung takot mo, ganun. Maaring magkakaroon ng recovery dito. Explain nyo nga sa akin, bakit malilito pa rin siya? Nililito ako nitong ano, baraha mo ba? Ay, ibig sabihin, may burnout ka dito. Parang may dito, mabe-burnout ka raw. Parang nandito ka na sa okay ka na, tapos parang mabe-burnout ka, o kaya may mga chaos, o kaya nandito yung sitwasyon na may stagnant ka raw sa isang bagay ng nakaraan. Ganun. May nakaraan pa sa'yo na hindi pa totally siguro natatapos. Sa nakita ko dito. Yung iba sa inyo ha, meron pang isang bagay na hindi pa nagtatapos sa iyong buhay. Nakikita ko rin dito, mag-ingat kayo, parang may nakita ako dito na magkakasakit. Hindi ko alam kung nagkasakit na siya or magkakasakit. May nakita akong hospital. Hindi ko alam kung siya is something rehabili. Baka ikaw o malapit sa puso mo. Kasama sa trabaho, a part of the family. May mga ko, nakikita ganun. O maaring siya is gumaling na sa iba sa inyo, ganun. Arigato namaste, God bless.